Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Pauline at narito tayo ngayon sa isang bagong episode ng Kwentong Kultura kung saan tatalakayin natin ang isang kakaibang karanasan sa kultura ng Pilipinas, ang malling. Hi listeners! Ako si Shane at welcome sa Kwentong Kultura. So to start the topic, bakit nga ba nagugustuhan ng mga Pinoy ang pagpunta sa mall? Sa tingin ko, ang shopping mall ay hindi lang tungkol sa pagsa-shopping. Isa rin itong lugar kung saan makikipagkita ka sa friends mo, bonding with your family, spends your day alone. Personally, mabilis akong mabore sa bahay, kaya gusto ko rin lumalabas. And una kong naiisip ay ang pagpunta sa mall. Hindi lang para magpalamig, marami kasing pwedeng gawin, tulad ng arcades, sinihan, amusement park, tsaka mga food courts na kung saan parang andun na lahat ng iba't ibang brands sa mall na pwede mong gawin. Oo, partner, perfect ka dyan. Kaya nga minsan, kahit sa mall, yung tipong pupunta ka lang para palipas ng oras or pag-window shopping. Lalo na ngayon, napakainit ng panahon. Kahit araw-araw ka pupunta sa mall, hindi ka mag-asawa kasi maraming pwedeng gawin. If ever may errands ka, tulad na magpapacheck up. Also, pati pagka-process ng iba't ibang government requirements, accessible na rin sa iba't ibang malls. At nagiging part na ito ng kultura kapag may errands, mas madali na lang pag sa mall ka kasi mas accessible. Pero alam mo, napansin ko, karamihan ng mga malls dito sa Pilipinas ay nasa pangunahing lugar tulad ng nasa North EDSA. Kaya di hamak na naging parte na ng buhay ng mga Pilipino. Yung pag magmamall ka sa araw ng Valentine's, Pasko, asahan mo traffic sa lugar na pupuntahan mo kahit sa ang mall. Kasi madaming tao na pumupunta doon. Isa part yung dagdag ko lang. Pati nga ang pagpapavaccine, accessible na rin sa malls eh. Isa ka rin ba sa pumila ng madaling araw sa malls kahit pagkahaba-haba para lang pabooster ng kasagsagan ng pandemic? Tama ka dyan, partner. Isa rin ako sa pumila noon sa labas ng mall para lang makapagpa-booster. Talagang masasabi ko na grabe ang sakripisyo. Hindi lang ako, pati ng mga Pilipino noon para lang sa vaccine. Kaya dahil dyan, base sa kagustuhan ni Henry C. noon pa man, na maging standard ang magkaroon ng mga mall sa pangunahing kalsada ng Metro Manila. Yung tipong kada 30 minutes na biyahe, meron agad susunod na branch ng mall. Ito hindi lang para magbigay ng pagkakakilanlan sa mall na yon, kundi nagdudulot din ito ng mga pagbabago sa urbanisasyon at estilo ng pamumuhay ng mga Pilipino. So yan, partner. At ang disenyo ng mga malls ay patuloy na nagbabago at nag-a-address sa pangangailangan at panlasa ng mga mamimili. Mula sa higanting gusali na malinaw na nagmamarka ng espasyo hanggang sa pinaganda at pinalawang disenyo na nagpapahayag ng mas malayang karanasan. Patuloy ang evolusyon ng mga mall sa Pilipinas. Tama, at talaga namang ang lawak talaga ng sakop ng mga serbisyo at negosyo sa loob ng mga malls ay nagbibigay ng iba't ibang pagkakataon sa mga mamimili upang sa pamimili at panonood ng sine hanggang sa pagkuha ng iba't ibang serbisyo at pagkakakilanlan. Kaya mga kakultura, anong opinion nyo patungkol sa inyong sariling karanasan sa malling at alamin kung paano ito nakaapekto sa inyong sarili? Hanggang dito na lamang para sa episode na ito. Tayo muling magkita sa susunod na talakayan. Naganda kami ng iba't ibang katanungan para mas malaman namin ang inyong iba't ibang opinion. Maraming salamat mga kakultura. Hanggang sa muli. Paalam!